Finally mga kababayan, pinaila na po ng defamation case si Claire Contreras alias Maharlika ni Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Mel Robles. Ito ngayon yung laman ng balita. Tulad po ng sinabi ko po sa inyo kahapon na si Mel Robles po napuno na rin po mga kababayan. So nagpa-press con siya ngayon. So ito yung balita nga mga kababayan published by Philippine Daily Inquirer. PCSO General Manager files defamation rap versus vlogger Claire. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Opinyon, para at paglalantad sa katotohanan. What you see is what you get. You decide. Maharlika Contreras. Kanina lang po. Ayan mga kababayan, si GM Mel Robles. Ayan po, nagpa-press con siya. Pasikip mga kababayan yung mundo ni Maharlika. Kasi sabi nga po natin, pag sumubra ka talagang, yun ang sasapitin mo. Yung kaso, final po sa California. Yung abogado niya, yung abogado po ni Mel Robles, the same with the lawyer ni Hollywood star Johnny Depp ng Pirates of the Caribbean. Ang pangalan po si Attorney Camille Vasquez. Naging abogado po ni Johnny Depp. Ngayon may propaganda na naman po yung mga nausog, lalo na si Mr. Sasot. Sabi ni Mr. Sasot, kasing yaman pala ng PCSO General Manager si Johnny Depp, kaya na-afford ang lawyer niya versus Maharlika sa US. May ganon. Bakit? Minamaliit ninyo yung kakayahan po ni Mel Robles? PCSO General Manager, walang kakayahan na mag-hire ng dekampanaryong abogado sa sa Amerika. Marami naman siyang mga kaibigan na pwedeng tumulong. O diba? Walang tutulong kay Mel Robles. Siyempre, mayroon. Tama? So kayang-kaya niya na afford niya na magbayad ng dekampanaryong abogado para ipin down po itong fake news peddler na nakabase sa Amerika. Pero sige panira po dito sa Pilipinas. Si Maharlika, mga kababayan, ginagamit ng mga kalaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi bumaliktad nga po ito nang alam na ninyo yung nangyari. Hindi nangyari yung kanyang minimiti. Ang masaklap nito mga kababayan, kung isakripisyo siya ng mga politiko na nasa likod niya, mga otak sindikato yung mga politiko na nasa likod niya. Iba kapag dating ng oras, wala na siyang pakinabang kasi siyempre wala nang naniniwala sa kanya, wala ka na niyang pakinabang, isakripisyo na lang namin. Kaysa naman, pagdating ng oras, baka bumaliktad din. Diba? That's the danger po. Nagawa niyang bumaliktad sa ating Pangulong Bongbong. Magagawa niya, mga kababayan, na bumaliktad sa sponsor niya. Paghalimbawa, magkagipitan mga kababayan at wala nang pakinabang. Ganun lang po yan. So yun mga kababayan, yung balita ngayon, pinapakita ni Mel Robles sa media, press ko na pinatawag kanila lang, yung final na kaso sa New York, California Court. Sabi diyan sa balita, Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Melquiades Robles has filed complaints of defamation, defamation per se, and invasion of privacy against blogger Claire Contreras alias Maharlika before the Central District Court of California. So pangatlo na rin itong kaso niya, mga kababayan sa California, sa Amerika. Kasi yung una, yung final po ni Abel Bacudjo, isang designer yata to. Saka yung isa pa, si Poy Quiñones, na nang magpa-presscon po online, yung mga abogado niya doon sa Amerika. Kasama po tayo sa na-invite na mag-zoom presscon. Siguro mga 3 months ago yata o 4 months ago. So ngayon mga kababayan, ito naman yung pangatlo, si Mel Robles na General Manager po ng PCSO. Kasi kung pagsalitaan po ni Maharlika si Mel Robles at buong pamilya, matindi po.
So, Robles made the announcement in a press conference sa Quezon City kanina po. Yan nga, mga kababayan. So, sabi dito, ang naging decision niya na mag-file ng kaso to defend the honor, name, reputation, and dignity ng kanyang pamilya. And to stop Maharlika sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. From continuously harassing and maligning them through her online blog. Ayaw tantanan po, mga kababayan, ni Maharlika si Mel Robles. So napuno na po, mga kababayan. So tama lang po ito. Based on reports, Contreras, who resides in Los Angeles, California, gained popularity as a pro-Marcos content creator who came into prominence during the 2022 national elections for favoring the tandem of now President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte. Yan mga kababayan, si Maharlika na gamit na mga Duterte ngayon. Yan ang source po ng paninira kung ano-ano mga may bago na naman. Yung interview sa nangangalang Cathy Binag na sinasabing star witness daw sa singhot-singhot. Ganon katindi mga kababayan. Sabi nga natin, nag-fail sila sa PDEA leaks. Ginamit nila si Morales, nag-imbestiga yung Senado, imbes na masira yung ating Pangulo, lalo pang pumugi. Ang nasira yung testigo nila. Ngayon, yung sinasabi nilang pulboronic video, pinakalat nila, sinabay sa SONA, yun daw yung pasabog, wato si man lang pala. Pumalya uli, mga kababayan, yung intention nila to destabilize the Marcos administration. Kaya ito, may bago na naman na witness, si Cathy Binag. May USB daw, mga kababayan. Hindi umobra, hindi buminta yung video, USB naman ngayon yung pinapakalat.
Siguradong bigo na naman sila. Sabi nga natin, ang intensyon nila mga kababayan, gatungan yung ating mga mamamayang Pilipino na umalsalaban sa ating Pangulo. Kaya sabay-sabay sila po na nagpakalat, lalo na po si Harry Roque, ang source si Marlica. Yun ang pinaniniwalaan ni Harry Roque. Ganon katindi. Lahat sila naging fake news peddlers na po. O ngayon, napuno na si Mel Robles mga kababayan. Kasi kasama si Mel Robles sa sinisiraan po. O ito na ngayon. Sabi ni Robles, his family underwent daily barrage of vicious, unjustifiable, and blatantly false attacks through Contreras' YouTube channel, Boljak TV, which has over 320,000 subscribers and over 68 million views. For reasons unknown to us, she continues to deliberately spread malicious lies against us while also calling me various names that were meant to deride and denigrate my reputation. Inamay po si Mel Robles kasi sa galit ni Marlica sa mag-asawang Bongbong Marcos, lahat ng mga malalapit sa pamilya, sinisiraan niya. Ganon katindi. And with this case, mga kababayan, malamang maghirap po itong si Marlica. Kaya sabi ni Kato Nyinga, umuwi ka na lang niya dito. Maganda niya dito, pag tapak na pagtapak mo sa airport, pupusasan ka na niya. Kasi may final din siya po na kaso, cyber libel kay Maharlika. Inakusahan si Kato Nying na tumanggap ng pera. 5 million yata yun. Binayaran daw ni Lisa Marcos. Ang tawag kay Lisa Marcos, Lisa Tanas. Matindi mga kababayan. In more than 20 separate videos, sabi rito po, that were posted on the internet and made available to the public, Ms. Contreras falsely accused the Robleses of anything from contract killing, matindi po, in assisting terrorists to stealing from the Filipino people. Robles said in a separate press statement, also issued today, Sunday, that Contreras reportedly included his wife, dinamay pati po yung asawa, and their children who are minors in the allegations. Ganon katindi, tingin ko po mga kababayan, ang taong ito, pinoses na po ng Diablo. Nakita po ninyo sa pagkatao niya, parang sumanib na po mismo si Lucifer. Grabe yung hatred sa kanyang puso po. At pag nagsalita, parang dragon. Sabi nga po natin, that is biblical. Sabi sa Proverbs po, ni King Solomon, Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Hindi man nagbabasa po ng Bible itong si Marlica. Ang binabasa yata nito, satanic verses. Ang source niya po ng mga balita, puting ahas. Ang ahas po, simbolo ng Diablo. So yun ang source niya. Yung mga ignorante man niya, na mga followers po, tagahanga niya, ganun din, naniniwala po sa mga pinagsasabi ni Marlica kasi pari-pareha sila, mga sinungaling. Diba? Pag pari-pareho pong mga sinungaling, sila, nagsusupport sila sa bawat isa. Kaya sabi po ni Mel Robles, Ms. Contreras' posts have made Sher Wills, in particular, yung anak niya, afraid for the safety and well-being of her family, especially her children. The Robleses bring this action to hold Ms. Contreras accountable for her malicious and harmful online campaign against them. Sabi po sa kanyang complaint, Inquirer.net sought the side of Contreras on her official Facebook page regarding the matter, but she has yet to reply as of this posting time. So ito po, pakinggan natin yung press con ni Mel Robles. I, together with my wife Cheryl, have decided to file formal complaints of defamation and defamation per se, and false light invasion of privacy against blogger
Claire Contreras alias Mahabuta before the Central District Court of California. Above and beyond anything else, these cases about our quest for justice and the defense of our name, honor, integrity, and reputation. For almost a year now, we have been subjected by Ms. Contreras to almost daily barrage of vicious, unjustifiable, and blatantly false online attacks through her YouTube channel called Boljak TV. Her actions have been character-malicious falsehoods and derogatories aimed at tarnishing our character and integrity. She has called me various names that were meant to deride and demean my person and sully my integrity. Not content with calling me names, she has also made absolutely untrue and outlandish malicious accusations against me, such as stealing money from the people, contract killing, and even assisting terrorists. For the longest time, we had tried to keep our peace, knowing fully well that all her accusations were nothing but sheer lies and fabrications that were the products of her vile imaginations and hateful heart. We are human beings and we can only take so much. These assaults on our honor and reputation must stop. We are peace-loving and law-abiding citizens. We have done nothing wrong against her for us to earn her senseless rage and contempt. We have names and reputations to protect, especially my wife, who is a private citizen and has dedicated herself to raise our children while also engaging in some philanthropic endeavors. Therefore, our course of action was to file appropriate charges against her. We have complete faith that the court of law would hand to her the punishment that she deserves, and the process vindicate us and help us restore our tarnished name and honor. So yan po mga kababayan yung press statement ni Mel Robles kanina. Yan po si Camille Vasquez mga kababayan, American attorney. Ito yung kinuha na abogado po ni Mel Robles. Magaling na abogada mga kababayan. At bata pa, 40 years old lang siya mga kababayan. At naging abogada ni Hollywood star Johnny Depp ng Pirates of the Caribbean. Yan o, si Johnny Depp.